Pag-ilis na manuroy ta, mapahugnaw ta sa dagat. Okay ra, walay kwarta, kaya ko na ang bahala. Maglingaw-lingaw. Kitang-kita nyo naman, intro pa lang alam nyo na sa beach ang punta natin. Bago ang lahat ako nga pala si Boss Q. At sa araw na ito ay isasama ko kayo kung saan makakapag-relax at mag-enjoy talaga kayo sa ganda ng lugar at sigurado magugulat kayo kung magkano ang ibinayad namin sa ganang kagandang lugar. Tara, samahan nyo kami sa Sariaya, Quezon. At habang nasa biyahe nga kami ay may mga nadaanan kaming ginagawang kalsada lalo na dito sa bandang San Pablo at Chaong. Pero okay lang naman kak hindi pa naman masyadong traffic. Pero sa totoo lang alas 3 ng madaling araw ang usapan namin na aalis ng bahay. Kaya lang tinanghali kami ng gising. Pero naisip ko Filipino naman tayo kaya okay lang naman siguro. Biglaan nga lang pala ang swimming natin ngayon dahil halos 4 na araw walang pasek sila misis nagkayayaan ang mga katrabaho niya. Ako sabit lang naman ako dito. At nang medyo malapit na kami naisip ko muna magpagas para wala nang maging abala mamaya pagpunta ng beach. Katapos nga ay agad na rin tayong umalis. Meron nga palang naghihintay sa amin na isang tatrabaho niya. Doon muna daw kami pupunta para magpahinga at higit sa lahat makapag-almusal. O lang hindi ko pa kilala yung tatrabaho ni Mrs. Pero nung nakita ko yung isang lalaki na patingin sa amin, naisip ko na siya na siguro yun kasi malapit lang din siya sa sinabi niyang 7-Eleven. At hindi nga ako nagkamali siya na nga. At nung nakita na kami nung katrabaho ni Mrs. ay agad na itong sumakay ng tricycle niya at sumibat agad. Ano pa nga ba gagawin ko di sinundan ko din agad. Grabe napakabilis niya mag-drive kahit pa tricycle ang dala. Pero tayo chill lang kasi nakasingle naman tayo. Kaya madali lang natin siyang masusundan. Medyo malayo-layo pa pala ang bahay nila kaya siguro din siya nagmamadali. Akala ko puro magandang kalsada na ang madadaanan namin. Hindi pala kasi mahaba-haba ding mga lubak ang pagdadaanan namin. Pero okay lang kasi sanay naman tayo sa lubak. Makikita nyo naman yan sa mukha ko marami ng pinagdaan ng lubak. Pero grabe kahit malubak na ang bilis pa rin ni tropa magpatakbo. Ako chill pa rin natatakot din kasi ako mas light. May antas pa naman tayo. Kahit malubak naman ay na-enjoy ko pa rin dahil sa ganda ng tanawin. Ramdam na ramdam ko kasi ang probinsya. Gusto ko talaga tumira sa ganitong lugar. At sa pagkahaba-haba nga ng lubak na pinagdaanan, narating na rin natin ang bahay ni tropa. At pagkarating nga namin ay nagpahinga muna kami habang inihahanda ang almusal. Sa pagkakataong ito ay saglit ko muna pinagmasdan ang paligid. Grabe napakaganda talaga sa probinsya. Sana magkaroon din kami ng ganito kalawak na bakuran at napakapayapang kapaligiran. At itong ang batang makulit ay nag-enjoy din sa kanya nakikita. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa ganda ng tanawin? Mapapasana all ka na lang. Sarap pagmasdan ang kagandahan mo. Mula kanluran hanggang silangan. At pagkatapos nga namin mag-almusal ay agad na kaming naghanda upang pumunta sa beach. Ano pang hinihintay nyo tara na at excited na kami magtampisaw sa dagat? Kalikasan, liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Marilap ang iyong kulay na nagbibigay buhay. Mula kapatagan hanggang sa mga bundok, kamangha-mangha pagkalighasa iyo. Sa araw ulan kahit pabagyo, payapa ang buhay yung may pagsubok. Ang pag-ikot ng mundo ay tumutuloy, di tumitigil ang iyong hangin na dumadaloy. Kalikasan, liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Marilap ang iyong kulay na nagbibigay buhay. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan.
Medyo nahirapan pala ang mga kasama namin na naka-tricycle dito dahil sa lambot ng lupa. Kaya napilitan silang itulak ang nasa unahang tricycle dahil hindi na siya makaahon. Kalikasan, kalikasan. Pero ang matindi mali pala ang dinaanan namin kaya napilitan kaming bumalik. Kalikasan, 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 inang kalikasan. At sa wakas ay nakarating din kami sa beach. Halos kami lang ang tao dito. Kaya sigurado may enjoy namin ang lugar. Mapabugnaw ta sa dagat, okay ra. Sobrang nag-enjoy ang bata makulit. Sobrang na-enjoy din niya ang buhangin dahil sa sobrang pino nito. Ikaw, pampawala sa kalaay. Dumpling sa bye-bye. Shotting Tara ali, tagay. nagtapok na sad mi karon tambala natong kasubo luyo ani nga panahon nga daghan og problemang niabot aning tuiga maong magpabugnaw lang usa mi diring dapita bisan tuod nga stress ta dili magpadala. Bitaw pre, dapat dili magkara-kara. Ay. Kauban ang barkada, sabay tatara. Sa atong kalipay, walay makabara. Diba? Bitaw Brad, excited ko karon. Bisan bisita di ba kay nakahigayon. Bitaw. Ambi na sino baboy gamay akong hiwaon. Law pa man niya ko di pa ni pwede ihaon. Excited na mukhaon, mura og si Brad lala. Tanawa atong kanon siya ang unang nipahak. Pasensya iko Brad, bangil-bangil raning ako. Mas kuyaw si Dunik sa 500 lang ang bayad sa cottage dito. Pero dahil wala naman ibang naliligo, pinayagan na kaming gamitin ang 5 mesa. Wala ka namang aalalahanan sa tubig panbanlo dahil meron namang poso at gripo sa banyo at shower sa paliguan. Kung gusto niyong pumunta dito, ilalagay ko ang location sa comment section. Hanggang dito na lang, salamat sa panonood. Malayo pa sa syudad, kay dito perting inita. Alimuto, gasta pag yung trapika. Parelax sa tadere, hastang lamia. Bisan walay kwarta, lingaw Japon partida. Uy ba Joy, asa na ato ang shot? Kalmahi sa diha Brad, wa pa ko nakahunat. Uhaw pa ko sa kamil, di na ko makahulat.